Madalas narinig natin dito noon na sunod lang tayo ng sunod kahit hindi natin alam ang kasunod. Ayan. Minsan kasi nagiging advance tayo. Pag sinunod ko ito, paano kung, mga ganon tayo. What if? Mahilig tayo sa mga ganon, no? What if? Pag sinunod ko ito, ganito ang mangyayari. So, ngayon po, pag-uusapan natin ang ating theme pa rin for this year and for this month about loving God through disciple making. Pwede po bang tumayo tayong lahat sa pagbabasa po ng book ng Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Sa wika po nating Tagalog ay ganito po ang nakasulat. Magandang balita Biblia. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa New Living Translation, ganito po ang kanyang pagkasulat. Therefore, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, sabi ni Jesus, I am with you always, even to the end of the age. Lord, sa araw pong ito, we just want to thank you, Lord, sa mga paalalang mga utos nyo na amin pong nabasa at sa ngayon po ay amin pong pagbubulay-bulayan. Basbasan nyo po ang inyo pong abang lingkod sapagkat wala siyang magagawa kung wala yung lakas ninyo, karunungan at kaalaman ninyo pong ipinagkakaloob po sa Kanya. Lord, ganun din po ang bawat tagapakinig. Basbasan po ninyo upang matanggap nila ang iyo pong mga salita, ang iyong mga utos, at magkaroon ng pusong masunurin ang bawat isa po sa amin upang hindi lamang po kami tagapakinig ng iyong mga salita, kundi tagagawa po ng mga ito. Lord, dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo'y magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Pwede na po kayong makaupo sa presence po ng atin pong Panginoong Diyos. God is here. Amen? Naniniwala po tayo na si Lord ay nandito po ngayon. Yes, nandito siya. Actually, katabi mo siya ngayon. At ako po'y naniniwala na si Lord, kakausapin niya tayo. Isipin po natin sandali. Kung may taong mahal na mahal mo, ano ang iyong gagawin para maipadama mo ang iyong pagmamahal sa Kanya? Sino na sa atin dito ang na-in-love? Anong ginagawa ninyo sa taong inyong kinainlaban? Hindi pa yata kayo nai-inlove, ah. No? Ano pong ginagawa ng isang taong meron siyang tunay na mahal na mahal? Hello? Ano? Inaalagaan, no? Ano pa? Ano pang ginagawa? Sinusuyo? Pag nagtatampo, gano'n? Ay, sana all.
Ano pang ginagawa ng taong nagmamahal sa minamahal niya? Niririgaluhan. Ano pa? Asikasuhin. Ano pa? Ano pa? Sinasamahan. Ano pa? Ano? Pinag-pray-pray. Ano pa? Sinesiran ng word. Ano pa? Marami po, di ba? At higit sa lahat, ang alam kong nagmamahal, hindi nang iindyan pag may date sila. Sino nang nasubukang maindyan sa inyo, sa date ninyo? Baka sa iba pumunta. Baka may ibang ka-date, no? Ang pinakamataas po ng pagpapakita ng pagmamahal ay yung pagsunod sa inyong naging usapan. Pansinin ninyo, pag mayroong pinag-usapan ang nagmamahalan at hindi nasunod, merong posibilidad nagtatampuhan. Bakit? Ine-expect ng isa na gagawin niya yung kanilang pinag-usapan dahil nagmamahalan sila, di ba? Kaya, pag hindi nangyari yung kanilang usapan, sigurado may magtatampo. Dahil hindi sinunod yung kanilang usapan. Alam niyo mga kapatid, ang pagmamahal po natin sa Diyos ay hindi lamang po nagtatapos sa sasabihin natin sa Kanya, Lord, mahal kita. Sapagkat ang tunay po na pagmamahal ay meron pong kasamang gawa. Hindi lang sinasabi. No? Hindi lang sinasabi. At last Sunday, napag-usapan po natin na ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos para mapatunayan natin sa Diyos na mahal natin siya ay ang utos niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Para bang sinasabi ni Jesus, sige, patunayan nyo na mahal ninyo ako sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa aking mga utos. Ano ba ang inuutos sa atin ng atin pong Panginoon? Mamaya makikita po natin. Di po ba, kapag mahal po natin ang ating pamilya, naglalaan tayo ng time. Di ba sa family natin? Naglalaan tayo ng time because we love our families. Kaya we give more and even quality time sa ating family. Bakit? Because we love them. Kapag mahal natin ang ating mga anak, isang pagpapakita na mahal mo ang anak mo ay tinuturuan mo siya na magiging mabuting tao. Kapag mahal natin ang kaibigan natin, hindi po ba inaakay natin sila sa mabuti? Kaya lang yung mga iba, inaakay nila sa mabote. Yung mga magkakaibigan, di ba? Ganyan ang pagmamahala ng mundo. Pag may bote, niyayaya, pre! Gala, pre! Shot ka ni maganaw, bago ka ang sampat. On pare! Lawat Di ba? Ganon. Para sa kanila, pagmamahal yon, no? Kasi niyaya, hindi binaliwala. Inaakay sa mabote. Pero ang tunay nagmamahal, inaakay sa mabuti. Amen? At kapag mahal natin ang Diyos, mga kapatid, hindi lamang po ito dapat nananatili sa ating mga salita. Hindi lang nananatili sa ating mga pag-awit, hindi lang po nananatili ito sa ating dala ng mga feelings or emotions natin, sapagkat ang tunay po na pagmamahal sa Diyos ay nakikita sa pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Isa po sa pinakamalinaw na utos ni Jesus ay yung nabasa po natin kanina sa Matthew 28, verse 19. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa.
madali lang basahin. Pero very challenging na gawin ang ating paghayo. Pero isa po ito, mga kapatid, para maipakita natin na mahal natin si Jesus, ay sundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Pansinin po natin, mga kapatid, na hindi po sinabi ni Jesus na humayo kayo at magparami ng mga tagapakinig ng mensahe ko. No? Hindi niya sinabi yon. Kundi, o kaya hindi lamang niya sinabi na humayo kayo at magparami ng dumadalo sa church. Hindi yon ang clear na sinabi ni Jesus. Ang sabi po niya, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Yun ang sabi ni Jesus. Hindi tayo hahayo para mag-invite lang. Mabuti ang mag-invite. Yes, hindi masama ang mag-invite tayo ng mga tao to attend our church or Sunday service. Pero hindi dapat nananatili doon. Hoy, may invite ako. Yes, thank you, Lord. Uy, nagpapatuloy yung invite ko. Thank you, Lord. Hindi po nagtatapos doon, mga kapatid. Ang sinasabi ni Jesus na paghayo po natin, hindi po nagtatapos na kapag ka nag-a-attend na ng church, okay na. Hindi nagtatapos na kapag ka-member na siya ng worship team, ay okay na. No? Hindi po nagtatapos doon. Kaya mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Diyos, tanong, sino ang tinutulungan natin o hinuhubog natin na maging alagad ni Jesus? Sino? O kaya'y meron ba? Meron ba tayong hinuhubog? Meron ba tayong taong inaalagaan para maging alagad ni Jesus? Makikita po natin mamaya, ano bang ibig sabihin ng alagad? No? Kaya hindi lamang po tayo hahayo para magpakarami, hindi lang po tayo hahayo para mapuno yung church natin, kundi humayo tayo para gawin nating alagad ni Jesus ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Una po natitignan natin, ang pagmamahal sa Diyos ay may kasamang pagsunod. Amen? Very clear. Ito po yung ipinag-uutos po ni Jesus, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin. Sige, kahit kayo nakaupo, pwedeng pakibasa natin ang Matthew 28 verse 19. Sa magandang balita Biblia, sige, basahin po natin. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, pag sinasabi po natin ang pagmamahal sa Diyos ay may kasamang pagsunod, tanong ko po sa inyo, kasama ba ito sa dapat nating sundin bilang mga alagad ni Jesus? Yes. Pero sino po sa atin, honestly, sino po ang nakakagawa nito? Pakitaas ang kanang kamay at sumunod sa akin. No? So kung bihira pa yung gumagawa sa atin nito, para sa atin ang message na ito. Naway, mangusap si Lord sa bawat isa po sa atin. Dito po sa Matthew, napaka-clear po na sinabi ni Jesus, humayo kayo. Pwede bang sabihin natin sa ating mga katabi, humayo ka? Wag muna ngayon, ha? Wag muna ngayon. Makinig muna tayo, baka alis na kayo. Go!
ang sabi ni Jesus, go! Ibig sabihin po, mga kapatid, mayroong aksyon tayong gagawin. Nakakatuwa, di ba? Kapag maraming mga dumadalo sa church, last Sunday, punong-puno tayo, no? Kasi, anniversary, may food. Nagdagdag pa nga tayo ng upuan. Finorward pa natin dito kasi hindi kasya doon. Naghiram pa tayo ng mga upuan. Dahil puno. Of course, nandito yung mga outreaches natin from Manaol and San Fabian. And even yung mga invites natin ay nandito rin sila to celebrate with us. No? Yes. Ang sabi po ni Jesus, go! May aksyon. Ibig sabihin po, meron pong magaganap na tayo po ay aalis sa atin pong mga comfort zone. Saan ang comfort zone natin? Minsan bahay. Maglaro. Mag-browse. Yan ang gustong-gusto natin. Nag-browse, maghapon. Hindi natin namamalaya. Alas 4 laman na. Hindi ko na malaya na. Anong ginawa mo? No? Meron pong magaganap na pag-alis sa ating mga comfort zone para masunod natin yung sinasabi ni Jesus na go. Leave your comfort zone at puntahan yung mga taong dapat maligtas. Meron pong paglapit si kinaroroonan po ng mga tao. Pakitingin nga, may slide ba ito? Nalagyan ba ng slide? Ayun. So sinasabi po dito na may aksyon na dapat nating gawin. Need nating umalis sa ating mga comfort zone at puntahan sila sa kanilang kinaroroonan at sa kanilang mundong ginagalawan. Saan gumagalaw ang mga taong ito? Pwede natin silang puntan kung mahilig sa social media, itong mga taong ito, i-meet mo sila sa social media kung mahilig ka rin. Instead, nagbabrowse kang ganyan, nakita mo yung friend mo. Itong friend ko na ito, pre-believer pa ito. Pag sinabi nating pre-believer, magiging believer pa lang. Mas maganda daw yun na term kaysa unbeliever. Mas magandang i-term natin pre-believer ito. Magiging believer pa lang. Puntahan ko itong pre-believer na ito para i-sharean ng Word of God. So nakita mo ngayon, active, naka-green yung pangalan niya. Ma-message nga. Sabihin ko nga sa kanya, mahal ka ng Diyos. Kung sa 100 na friends mo, sa isang araw, sa FB, hindi ka lumabas ng bahay, pero pinuntahan mo sila sa mundong kanilang ginagalawan sa social media at sinabihan mo lahat ng God loves you, meron at merong magre-reply sa'yo ng Amen. Thank you sa pagpapaalala mo sa akin na mahal ako ng Diyos. Yung pagsasabi ng mundo, nandun yung kanilang world. Yung social media, ang maraming mga mundo ng maraming mga tao ngayon. Puntahan mo sila doon. Pwede mo rin silang puntahan face to face. No? Ang Great Commission po, mga kapatid, hindi po sinasabing stay where you are and pray. Stay in your church, pray sa church para sa salvation ng mga tao. Tama naman din gawin yon, mga kapatid. Hindi masama na nag-stay ka sa bahay to pray for the pre-believers. But maliban sa prayer, anong pwede mong gawin para itong mga taong ito makarinig ng Word of God? Marami kang friends, di ba? Sino pong maraming friends sa FB dito sa inyo?
No? Maliban sa friends sa FB, marami silang friends na nakakasalamuha everyday or even yung mga ka-workmates, families na pre-believer pa, mga kapitbahay na pre-believer pa. They need you. Kailangan kayo ng mga taong ito. Mga kaklase ninyo, mga estudyante ninyo, mga teachers, they need you. Kaya ang Great Commission, mga kapatid, hindi tayo ini-encourage na stay, but go. Amen? Go. Ibig pong sabihin, puntahan mo ang bawat member ng pamilya mo, puntahan mo yung kaibigan mo, puntahan mo ang kapitbahay mo, kausapin mo ang mga katrabaho mo, puntahan mo yung campus, o kung nandyan ka na sa campus dahil teacher ka, share the Word of God. Meron isang teacher na narinig namin kahapon. Yung klase niya na 1 hour and 30 minutes, ginagamit niya yung ilang oras doon to conduct Bible study sa kanyang mga estudyante. Ginagamit niya, ibig sabihin, yung kanyang profession para yung mga batang ito makarinig ng Word of God. Mission field nyo yun. Yung workplace ninyo, mission field ninyo. Yung barangay ninyo, mission field ninyo. Yung school ninyo, mission field nyo yun. Kung saan ka lugar na nabubuhay, yung surrounding nung place na yon na kinalalagyan mo, yon ang mission na binigay sa iyo ni Lord. That you will go. Puntahan ang mga taong ito. Maring sabihin na, pinupuntahan ko naman, Pastor, pero anong ginagawa mo? Pag pinupuntahan mo itong mga taong ito. Kinakausap ko naman sila, Pastor, pero anong pinag-uusapan ninyo? Kapag kasama mo ang mga taong ito. Sinong nanalo sa game? Kumusta na ang bagyo? May pasok ba? Minsan mga ganyan mga abangers. Minsan mga pumapasok, mga nagtuturo. May pasok ba? Mga ganyan, lalo nitong mga sunod-sunod. Na-enjoy ang vacation dahil sa weather. So workplace po natin, huwag natin kakalimutan. Campus na kinalalagyan natin, huwag po natin kakalimutan. Puntahan po natin ang mga taong nangangailangan kay Jesus. At minsan, may mga taong hindi natin kailangang puntahan, dumadating sila sa atin. At hindi aksidente na bumisita sila sa inyo. May mga times na dinadala ni Lord ang mga taong ito sa inyo para masyaran ng Word of God. Kahit ang purpose niya ay utangan ka. Hello? Mare, bekene men. No? Kanan meron ka dyan. Yung inaanak mo. Ay, nako. Minsan, yun man ang sadya nila sa iyo, pero ako'y naniniwala, may purpose si Lord. Bakit niya pinalapit siya sa iyo? Para masyaran mo ng Word of God. Bakit po ba natin kailangang gawin ang mga bagay na ito? Para ipakita po natin na love natin si God. Amen? Para maipakita natin, hindi lang sa sinasabi, kundi dahil sa atin pong mga ginagawa. Hindi po natin ginagawa ang Great Commission para mahalin ang Diyos. O kaya, para mahalin tayo ng Diyos, kundi para ipakita po natin na mahal natin ang Diyos. Sa totoo lang, kahit hindi pa naman natin ginagawa ang Great Commission, minahal na tayo una ni Lord. Amen?
Yes. Noong pa mang una, nung tayo'y makasalanan pa, minahal na po tayo ng Panginoon. Ginagawa po natin ito dahil nais po nating ipadama at ipakita sa Diyos na mahal natin siya. Amen. Ginagawa ko na pagsishare ng Word of God, hindi para ako ay mahalin ng Diyos, kundi para ipakita ko na mahal ko ang Diyos. Hindi lang sa aking sinasabi. Ang obedience po ay hindi para makuha ang pagmamahal ng Diyos. Ang obedience ay response po natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya tayo sumusunod dahil ito ay response natin sa pagmamahal ni Lord. In return, sa pagmamahal ni Lord sa atin, ay sundin natin ang kanyang ipinag-uutos. Para bang sa atin, sa term natin ng mga Filipinos, utang na loob kay Lord. Yung pagmamahal niya sa atin, in return, mahalin din natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sa tingin ko, nagkakaliwanagan naman tayo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang pagmamahal po sa Diyos ay hindi lamang natin inaalam o nafe-feel, samahan po natin ito ng pagsunod. Dahil ang pagmamahal sa Diyos ay may kasamang pagsunod. Tanong, mga kapatid, kailan natin susundin itong ipinag-uutos ni Lord na ito? Na go, humayo. Pangalawa po, ang pagmamahal sa Diyos ay nagbubunga ng pagdidisipulo. No? Maliban sa paghayo na sinusunod natin, na sinasabi ng Diyos, ay kailangan din po na i-disciple natin ang ating mga hinahayuan. Amen? Kasi, clear po na hindi naman po sinasabi ni Jesus na gawin ninyong mga converts lamang ang mga tao sa lahat ng bansa. Pag na-convert na, okay na. Pag tumanggap na, okay na. Hindi po yon. Go, ang sabi ni Jesus, gawin ninyong mga alagad. Kaya clear, gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao saang lugar? Sa lahat ng bansa. Tanong, kaya ba natin gawin to? Yes, kayang-kaya. Dahil may gadget tayo. Kahit walang passport ang mga gadgets natin at ang mga messages natin, wala silang passports, pero nakakarating ng ibang bansa. Amen? So isang click lang natin, send. Basa na niya agad. Sa time na ito, pwedeng-pwede nang mangyari. Pero noon, ang hirap gawin ito. Kailangan sumakay ka ng bangka para makapunta sa overseas. Kailangan maglakbay ka ng napakalayong mga lugar para magawa mo ito. But now, napakadali. Isang pindot lang. Yung message ni God, nakarating na sa kanila. Ang dali lang gawin. No? Pero minsan, mahirap bigyan ng oras. Itong paghayo at pagdi-disciple. Pero, mahirap mang gawin, pero posibleng gawin. Hindi siya imposible. Amen? Yes, hindi siya imposible. Mahirap, pero hindi posible. Posibleng gawin. Pwedeng mangyari. Kaya, hindi sinabi ni Jesus, make
converts, kundi make disciples. 31 years na ang ating church. Nagtanong tayo last Sunday kung sino yung 31 years old. Nalaman natin na yung 31 years old na nakatanggap ng prize ay merong 2 anak. No. May 2 anak. Ibig sabihin, kung kukumpara natin sa 31 years, may 2 anak. Maybe yung iba sa atin, mas matagal na pang Christian kaysa sa 31. Nasaan ang iyong disipulo? O nasaan yung dinidisciple mo na maging disciple ni Jesus? Baka tanong niyo, paano bang mag-disciple, Pastor? Sabi ng disciple. Ano ba ang disciple? No? Tinangan natin, nandito ba yan? Next slide, please. Ayun. Make disciples. Ang disciple, mga kapatid, ay taong sumusunod kay Jesus. Ibig sabihin, pag sinabing mag-disciple tayo, turuan natin na sumunod kay Jesus ang mga dinidisciple natin. Halimbawa, yung pinupuntahan natin, hindi marunong magpatawad. Yung pre-believer na ito, turuan nating mag-forgive. Para masunod niya, yung utos ni Jesus, forgive one another. Forgive those who trespass against you. Patawarin ninyo ang managkasala sa inyo. Turuan natin silang sumunod na magpatawad kay Jesus. Paano sila tuturuan na magpatawad sa mga taong nagkasala sa kanila? If you have your testimony, kung paano ka nagpatawad, pwede mong i-share. Sa mga taong ito. Ano pang sabi ng make disciples? Nagiging katulad ni Jesus at tumutulong din sa iba na sumunod kay Jesus. So, ibig sabihin, pag tayo magdi-disciple, mga kapatid, turuan natin sumunod kay Jesus. Turuan natin sila na matuto kay Jesus at nagiging katulad ni Jesus at itong disciple na ito, meron ding tutulungan na sumunod kay Jesus. Ibig sabihin, merong another generation na mag-a-arise sa mga dinidisciple natin. Isipin natin, mga kapatid, kung wala kayang tao na nagtiyagang nagturo sa atin, saan tayo ngayon? Impyerno? Ibig sabihin, namatay na. Isipin natin, kung walang nagtiyaga na nag-pray sa atin, nag-invite sa atin, nag-Bible study sa atin, iisa lang kaya ang asawa mo? Yung asawa mo, siya pa rin kaya? Kung wala ka kay Jesus? Matino ka kaya ngayon? Nasa church ka kaya ngayon? Faithful ka kaya sa iyong asawa? Faithful ka kaya sa iyong trabaho? Nag-pray-pray ka kaya ngayon? Nalalaman mo kaya ang salita ng Diyos kung walang tao na nag-akay sa iyo? Buhay ka pa kaya ngayon? Malusog ka kaya ngayon? Malaya ka kaya ngayon? Wala ka kaya sa bilangguan? Kung walang tao na umakay sa iyo? Na maniwala at sumunod kay Jesus? Napakalaga ng may mga tao na umaakay. Dahil sa kanila, nandito tayo ngayon. At ako'y naniniwala, hindi kayo nagsisisi dahil kayo ay naging alagad ni Jesus. Bagkus, thankful tayo na dahil kahit ganon yung buhay natin dati, ay niloob pa rin ni Lord
na makasama tayo sa kanyang kaharian. Sino ka ba? Para dapat mapabilang sa family ng banal na Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid, pero may mga taong ipinadala si Lord para mag-share sa atin ng kanyang word. At sa mga panahon na ito, maraming mga tao napapariwara ang buhay nila. Why? Walang nagsishare. Walang humahayo. Hindi ko alam kung nakwento ko sa inyo yung isang estudyante na nag-break sila ng kanyang boyfriend ba o girlfriend yun? Lalaki ba yun? I don't know, basta nag-break sila ng kanyang karelasyon. Sabi niya sa sarili niya, hindi ko na kayang dalhin ito. Meron siyang tinawagan na isang kaibigan. Sabi niya, hindi ko na kaya. Gusto ko nang magpakamatay. Alam niyo yung sagot ng tinawagan niya? Kung hindi mo yan gagawin ngayon, ako ang gagawa sa'yo. What a friend. Kinabukasan, yung batang yon na tumawag, nagbigti, patay. Dahil ang kanyang tinawagan, hindi alagad ni Jesus. Pag kayo kaya ang tinawagan ng batang ito, buhay pa kaya siya bukas? Kung kayo ang tinawagan ng batang yon, buhay pa ba siya hanggang ngayon? Narinig din natin yung isang kwento noon. Isang tao, papakamatay na, tatalon sa ilog na malalim. Pero sabi niya, pag may makasalubong lang akong nakangiti, hindi ko itutuloy ang pagpapakamatay. Ulitin ko, sabi niya, pag may makasalubong akong ngingiti sa akin, hindi ako magpapakamatay. Tanong mga kapatid, kung kayo ang masasalubong ng taong ito, ha? Magpapakamatay ba? O tuloy ang buhay? Okay pala ang palangiti, ano? Hindi mo alam. Nang masasalubong mo, magpapakamatay na pala. At pag ikaw nakasalubong niya, nakasalalay pala sa iyo yun. Baka pag salubong yung ganyan sa bridge, tumalon siyang ganon. Bakit kaya yun? Wawa naman. Baka naggaganyan sa tubig. Ikaw kasi, di mo akong initian. Ang babaw, ano? At maraming mga ganyan ngayon. Kung titingnan natin, napakasimple lang yung dahilan ng kanilang paggawa ng ganon. Pero para sa kanila, malaking bagay yon. Ilan pa ang mga taong magpapakamatay? Dahil sa mga maling mga tao na kanilang mga nakakasalubong at nakakasama. Paano kaya kung may sasakyan ka rin? At sasabihin ng magpapakamatay, nakasasakyan din. Pag may magbubusina sa akin, hindi ko ibabangga sa poste ang aking sasakyan. Kung ikaw ang makasalubong ng taong ito, bubusinahan mo kaya? Hindi ka naman kilala eh. Na? Mga kapatid, salamat tayo sa Diyos. We have the joy na galing kay Lord. Amen? Okay pala yung ngiti ng ngiti, no? Smiling face. Bati ng bati. Minsan may bumabati sa akin, Pastor! Hi! Sabi ko rin. Sino ba yun?
Oo, mag-hi ka na rin kasi minsan pag pinansin kang gano'n at hindi mo pinansin, kasi kilala ka niya eh. Maring hindi mo siya kilala? Paano kung papasinin ako ni pastor pag nag-hi ako sa kanya, magpapatuloy akong Christian. Pero pag di niya ako pinansin, bahala na dyan. Kaya minsan ganun na lang ginagawa. Kunyari close din kami. No, kunyari, kilala ko din. Kagaya nung Sunday ba yon? Nung Sunday? After Sunday ng gabi, nandun kami sa kapihan dyan sa bayan. Merong lumapit sa akin, "Hello po, Pastor." "Ay, hello!" Sabi ko rin ganyan. Tapos nag-bless sa akin, "God bless you." Sino ba yon? Ilang minutes kong prinoses. At tinitingnan ko yung batang yun, sino ba ito? Anong nalaman? Ay, siya pala yung anak ni, buti na lang. Nag-hi din ako at inabot ko rin yung kamay ko and say, "God bless you." Pero kasi pag ginawa niya yon at hindi ko pinansin, yung dalawang friends niya, napahiya siya sa dalawang friends na kasama niya doon sa kapihan. Kaya okay lang minsan na parang kilala mo din. No? "Hi, kumusta ka?" Minsan gano'n ang pag nakakasalubong ka sa mall or sa daan, "Hi, kumusta ka?" "Mabuti po." Sino yun? No? Maging mabuti tayong mga tao. Amen? Yes. Maging mabuti tayong mga tao. Because disciples tayo ni Jesus Christ. No? Pag tayo ay mayroong pong dinidisciple, sinasamahan natin, tinutulungan natin mag-grow kay Jesus Christ. Kaya pag may mga na-invites tayo, mga kapatid, hanggat maaari po, no? Pag may invites tayo, pag dumating, pansinin. Pag may invites tayo, hanggat maaari, mauna tayong dumating sa church kaysa sa kanya. Kasi wala pong magpapansin o walang mag-aasikaso sa kanya. May mga times na ganon. Kaya naglagay tayo ng mga ushers para pag may dumating na hindi pa kilala, ma-welcome agad doon pa lang sa pinto. Kaya maganda na pag may na-invite ka, tabihan mo sa church, kausapin mo. Amen? Kausapin. Para sila ay babalik ulit. Feel ko sa church na iyon, I am very much welcome. Babalik ako doon. Kung may invites po kayo dito, mga kapatid, I encourage you, puntahan nyo sila at tabihan. Tinabihan agad ni Pastora yung invite niya. Obedient. Tabihan ninyo. Kasi minsan, parang hindi niya kilala yung mga tao, mahihiya siya. Minsan yung mga iba ay nahihiya din makiusap sa kanya. Kaya minsan, mapansin ninyo, pag during kainan, hindi ako nag-i-stay sa isang upuan o sa isang group. Kasi yun yung time, makakausap ko yung mga tao. Makamusta, ganun, mahay. Kahit di bali na mamaya na ako kumain. Kasi ang gagaling naman ng kitchen committee natin lagi akong tinatabihan, "Pastor, yung pagkain mo nandun na." Ayan. Thank you, kitchen committee. No? At Pastor, kung mas mag-uwi, may nakahiwalay na doon para sa'yo. Oy, galing. Kaya hindi ako nag-aalang mawalan, no? So, pag may mga dinidisciple tayo, mga kapatid, tulungan natin silang mag-grow. Pag-aaralan po ninyong dalawa ang salita ng Diyos. Huwag lang ipagkatiwala kay pastor. No? Marunong tayong dapat mag-alaga din. No? Pastor, may invite ako, bahala ka na dyan, ha? No. Na para bang ikaw yung nanganak, tapos ipapaalaga mo na sa iba. No. Alagaan mo. At masasabi mo, pagdating ng time, Lord, pag humarap ka kay Lord, may na-invite ako, tinabihan ko sa church, kinokumusta ko every day. Ang kanyang kalagayan, pinag-pray ko siya. At ibina-Bible study ko pa siya. Hanggang naging tagasunod niyo siya, Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, pag mayroon tayong dinidisciple, pinag-pray natin, tinutulungan natin na masolusyonan yung kanilang mga problems. Kapag nadapa sila,
tinutulungan natin silang makabangon. Kapag nanghihina, pinalalakas mo. At pag natuto din siya, tulungan mo rin siya na magturo sa iba. Ito po ang heart ng discipleship. Madali lang magpatanggap, pero yung mag-alaga, yun ang challenging. Na kung kailangan dalhin mo sa kapihan, dahil yun ang hilig niya, dalhin mo siya doon kayo mag-usap. Na? Di ba? Parang pag nanganak ka, di ba ginagastasan? Ganon yun. Ganon ang discipleship. Turuan talaga sila na matuto kay Jesus, sumunod kay Jesus. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi lamang tayo naghahanap ng mga followers ni Jesus, kundi naghuhubog din tayo para itong mga followers ni Jesus na ito ay matuto rin na mag-share sa iba at mag-disciple din. At kapag lumabas na itong taong ito na na-disciple natin, mas magaling pa kaysa sa atin, matuwa tayo. Dahil naging bahagi tayo sa buhay ng mga dinisciple natin na maging alagad at tagasunod ni Jesus. Ganito rin lang, mga kapatid. Kagaya ng pagsasabi kay Jesus na, Lord, I love you, madali din lang na sabihin, love ko ang mga tao. Pero yung love na sinasabi natin, paano tayo nagbibigyan ng time? Sa mga taong ito na mahal natin, kailangan natin ng patience sa kanila. Kailangan natin pagtiisan. Kailangan nating mag-sacrifice. Kailangan nila ng prayers natin. Kailangan ma-develop ang relationship natin sa kanila. Tandaan natin, mga kapatid, may mga taong hindi nagbabago agad. May mga taong hindi nagbabago agad. Ang gusto mo magpakabuti siya, nagpapakabuti pa rin. No? Yun pa rin hilig. Pero, pag ikaw o ako, tayo, ay nagtiyaga sa mga taong ito at nakadevelop tayo ng mga relationships, ang dali lang mag-share ng word sa kanila. Pag pinag-pray natin. Kasi every time, ako'y naniniwala na kapag kami mga taong ipinag-pray natin, ipinag-pray tayo, inaararo ni Lord ang kanyang heart. Na para pag dumating yung time na sharean natin ang Word of God, ready na yung heart niya na tanggapin ang Word of God. Why? Ipinag-pray natin. Lord, mag-uusap kami ng dinidisciple ko ngayon. Lord, bigyan niyo ako ng wisdom kung ano yung mga salitang dapat kong banggitin at itouch niyo rin yung heart niya na para sa pag-uusap namin, matanggap niya yung iyong mga salita. Yun ipinag-pray. Araw-araw. Every time na maalala mo itong dinidisciple mo na ito, pray for him or her para siya ay maging tunay na alagad ni Jesus. Minsan, kahit disciple na ni Jesus, nagkakamali pa rin. Kahit alam natin matagal ng Christian, nagkakamali pa rin. May mga taong natitisod, minsan natitisod sila, nasabihin nila, ayoko na sa church nyo. Ganito naman yung si Kwan, ganito. May mga ganon, natitisod pa rin. Pero kung merong nagdi-disciple sa kanila, ang mga taong ito magpapatuloy kasi mayroong nagbabalance ng kanyang mga negative na nakikita sa church. Pero alam nyo, ang napakagandang example na dapat po nating tignan sa pagdi-disciple ay si Jesus. Hindi niya iniwan ang kanyang mga disciples kahit matitigas ang ulo. May mga nagbago agad, pero may mga hindi agad nagbago. At isa pa sa kanyang alagad, ang nagkanulo sa kanya. It hurts, masakit.
Pinangalagaan niya, dinisciple niya for 3.5 years. Katapos ganun ang gagawin sa kanya. Alam na ni Jesus noon pa na ganun ang gagawin ni Judas, pero hindi siya itinaboy ni Jesus. Pinagtiyagaan niya ang kanyang mga alagad. Itinama niya ang mga maling pag-uugali nila, tinuruan niya sila, inakay sila, minahal niya sila, at sa huli, ginamit niya ang mga alagad na ito na natira para mag-share ng kanyang word. Ganyan ang pagdidisipulo. Ang discipleship ay hindi pag-ibig. Ang discipleship ay pag-ibig na may kasamang commitment. Lord, I commit my life to disciple more people because I love you. Hindi para mahalin ka ni Lord, kundi in response to His love sa atin, ay gagawin natin ang pagsunod na ito. Hindi lamang po pagsasabi ng God bless you sa ating mga disciples, kundi sasabihin natin, nandito lang kami. Ipinag-pray kita at tutulungan kitang mag-grow sa faith mo kay Jesus. Kaya sa mga dinidisciple natin, mga kapatid, hindi lang natin sasabihin sa kanila na punta ka sa church sa Sunday, ha? Oo, punta ako. Kundi sabihin natin sa kanila, halika, samahan mo akong sumunod kay Jesus. Amen? Pangatlo po, ang pagmamahal sa Diyos ay nagbubunga ng pagpaparami. Itong magiging result, no? Na pagmahal natin si God, sinusunod natin ang utos niya, nagdi-disciple tayo at ang result ng ating pagdi-disciple, dadami ang mga alagad. Ilibot nyo nga ang inyong mga paningin dito sa loob ng church. Sino dito ang iyong inimbitahan? Na? Kung meron, ilan ang iyong naimbitahan na mula nung ikaw ay sumampalataya? At kung sa tingin mo'y wala, anong gagawin mo para maipakita mo ang pagmamahal kay Jesus? Oo nga, no? Wala man lang akong masabing invite ko dito. Nakakahiya naman sa akin. Kaya maring sabihin natin, nakakaya naman sa iyo, Jaime. Wala ka man invite. No? Wala ka man lang na disciple. No? Matthew 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. So, command din ni Jesus, hindi lang tayo'y humayo at gawing alagad niya, kundi turuan din natin silang sumunod sa mga utos ni Jesus. Amen? Turuan silang sumunod. Okay, may na-invite na tayo. Maaring ang next step, turuan silang sumunod. Pansinin ninyo, ang word na ito, kung yung disciples ni Jesus Christ ang kanyang kinakausap, humayo kayo at ipagawa nyo kay pastor ang pagdidisipulo. Hindi niya sinabing gano'n. Ibig sabihin, yung humayo, siya rin ang magdisipulo, siya rin ang magtuturo. Kasi minsan pag na-invite na natin, pastor, bahala ka nang magdisipulo dyan, ha? Basta ang gift ko, taga-invite lang talaga ako, taga-invite lang. No? Matuto din tayo na magturo at matuto rin tayo na maturuan sila na sumunod sa itinuro ni Jesus sa atin.
Mga teachers, hello mga teachers. Yan. Sabi ni DepEd, magturo kayo. Ito ang mga curriculum. Pinag-aaralan mabuti. Tanong, dahil ba sa mahal natin ang DepEd? Dahil ba mahal natin yung sangay ng government na yon? Pwede. Nagagawin yon because we love to teach. Pwede rin natin gawin yan para kay Jesus. Pag sinweldohan ka ng sangay ng gobyerno na yan, tapos ang kanyang tungkulin sa'yo. Sinweldohan ko kayo para magturo. Okay, ginagampanan ninyo, tuloy-tuloy ang sweldo nyo. How about kay God? Paano natin ipapadama ang pagmamahal kay Jesus kung wala man lang tayong dinidisciple? Hindi man lang tayo humahayo. Libre naman ang sasakyan patungo sa paghayo. Meron pang nagsabi last week sa atin, yung inano ko yung doon sa yung challenge sa atin last Sunday, mga kapatid. Di ba, pinin pa nga nung isang kapatid natin, pinin para sa ganon, every time na buksan mo yung group chat natin, mababasa mo yun pag clinic mo yung pin na message. Meron pong nagbigay ng budget. Kung sino man po ang magbibisita sa inyo at kailangan niyang mamasahe, magbibigay ako, sabi niya sa GC natin, ng pamasahe. Nandun yon, pinadala yan sa GCash. Kaya kung meron kayong bibisitahin at kailangan niyong mamasahe, sabihin niyo sa akin, Pastor, meron kong bibisitahin, pakakapihin ko pa siya, mamamasahe ako, kailangan ko ng budget. Magkano? Basta't hindi lalampas doon sa binigay niya, ibibigay ko po sa inyo. Magsabi lang kayo. At kung kaya ko naman kayo pag-drive, puntahan natin, samahan ko kayo. Meron, may nagbigay last week. Pero wala man nagsabi, meron akong pupuntahan. Maliban lang kung pumunta kayo, hindi kayo humingi ng pamasahe. Ako na lang, sarili ko na lang. Okay din lang naman yon. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na mayroon. Pag hindi na kasya at maubos, meron din naman po tayong inilalaan na, yung mga naghuhulog po dito sa box natin, missions, pumupunta sa mission funds po natin. Pag naghulog pa kayo doon, lahat ng mga bibilangin ng mga sa finance committee natin pupunta sa mga mission works natin. Of course, yung mga nagagamit natin pagpunta sa mga outreaches, nanggagaling po sa mission funds natin. At pag nauubos po yung mission funds, of course, yung fund ng church ang ginagamit po natin. Basta masupplyan lang ang yung transportation allowance and even kung kailangan magmerienda ng mga humahayo sa ay binibilhan. Actually, minsan yung mga pumupunta ng San Fabian, may mga naglilibre ng pandesal bago umuwi, madan sa pandesalan, pero hindi galing sa mission funds yon, personal, na merong naglilibre ng pandesal. Kaya lang sabi nila, pag wala kaming kasamang pastor, nga kami. Dahil wala doon. No? Kasi dapat lang na nasusuportahan natin ang mga manggagawa ni Lord. Amen? Ang government, sinisikap nila na kapag ka may seminars o mayroong cash, yung CA, yung cash assessment bang tawag doon? Cash assistance na para sa transportation nila. Sinisikap din po natin na ganyan ang maganap sa church natin. Na hindi na yung mga humayo, hindi na yung sarili nilang budget pa ang huhugutin nila para lang sila'y makahayo. Sinisikap po ng church natin, mga kapatid, na mapunduhan ang ating pagmimisyon. No? Kaya nga po, naglabas tayo ng sasakyan ng church para magamit yan sa kanya pong gawain. Unlike before, nag-uupa tayong tricycle, nababasa tayo,
Ang hirap-hirap ng transformation natin, puntang San Jacinto, puntang San Manuel, punta kong Malukyat, kung saan-saan. Nakabisikleta pa tayo noon. No? Motor, tri-bike. Mga ganyan ang service natin ngayon. But now, praise God, may mga four wheels na nagagamit natin to go missions. Kaya ang ipinag-uutos po ng Panginoon, mga kapatid, ay yung mga naakay natin, turuan din po natin silang sumunod sa lahat ng iniutos ni Jesus sa atin. Kumbaga, pasa-pasa lang. Kung anong natutunan mo, ipasa mo sa iba. Let it flow. Hindi tayo imbakan ng Word of God. Dapat maging daluyan tayo ng Word of God. Na kung ano yung na-receive nating Word, padaluyin natin sa iba. Pero tanong, sino na ang siniran natin? Kaya, titinan po natin ang pangatlong puntos natin ng pagmamahal sa Diyos ay nagbubunga ng pagpapakarami. So, hindi lamang yung mag-disciple tayo, kundi yung dinidisciple po natin ay meron din siyang tinuturuan na sumunod kay Jesus. Kaya ang discipleship ay hindi nagtatapos sa isa pong disciple. Kaya pansinin niyo, si Jesus, dinisciple niya yung 12 niya, nawala man yung isa, pero napalitan din doon sa Acts, napalitan ng isa, at yung mga taong iyon, sila naman yung humayo. At yung mga naturuan nila, humayo naman, at yung naturuan nila, humayo naman hanggang nakarating sa atin. Ang Word of God. Na sa ngayon, ini-enjoy natin ang Christian life natin. Ganda nga yung kanta natin kanina, yung I'm free, sabi niya yung hell is, ano yung word? Hell lost. Another one. I am free. Di ba? Hell lost. Another one. I am free. No? Every one soul na nagbabalik loob kay Lord, ang impyerno ay nawawalan ng kandidato na pupunta doon. Pero habang tayo ay hindi humahayo para abutin ang mga taong ito, kandidato sila sa bunganga ng impyerno. Nandun nga kami sa isang resort sa Balongaw, yung sa Hot Spring, nung isang gabi, naligo yung mga kasama naming nag-training doon ng gabi. Narinig ko yung sabi ng isa. Sabi niya, "Adda tay samot dito yung wangawangan ti impyernon." Dahil doon sa Hot Spring, nandito na yata tayo sa bunganga ng impyerno. Sabi niya kasi, may part doon na hindi masyadong mainit, tapos may mainit na mainit, umuusok talaga yung tubig habang nagbababad sila doon. Kasi nga may vulkan doon. Hindi siya active. Na ibig sabihin, alam din ng ibang mga tao that hell is real at hell ay mainit. And every time na walang humahayo na alagad ni Jesus para nagdi-disciple, candidate lahat ang mga taong ito. At ang isang nakakalungkot, even our loved ones, mga mahal natin sa buhay, they are candidates na makapasok sa hell. Dahil may mga Kristiyanong nananahimik at hindi nagsishare ng Word of God. So, I challenge you, ang discipleship ay hindi lang po nagtatapos sa isang disciple lang. Ang tunay po na disciple ay nagiging disciple maker. Amen? Disciple maker. Kung ikaw ay na-disciple, mag-disciple din ng iba. Ito po yung multiplication. Halimbawa,
ako ay tinuruan, nagturo din ako ay inakay, umakay din ako. Ako ay dinisciple, nagdi-disciple din ako. Ako ay minahal ni Jesus, minahal ko rin ang iba para kay Jesus. No? Ganon yun ang multiplication, mga kapatid. Minahal ka, magmahal ka rin. Sabi nga po ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2, verse 22. Kung may mga Bibles po kayo dyan, please open your Bible sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Hindi ko po nailagay sa screen. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Ganito po yung sinabi ni Paul kay Timothy. Sabi niya, ang narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan na may kakayahang magturo naman sa iba. Ulitin ko ang word sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang narinig mo sa akin. Sabi niya, ibig sabihin si Timothy na naging alagad ni Jesus, merong nagturo sa kanya. Sinong nagturo kay Timothy? Si Paul. At sabi niya, ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ibig sabihin, hindi nagtatapos kay Timothy ang pagdi-disciple ni Paul. Si Timothy na dinisciple ni Paul, ini-encourage ngayon ni Paul na itong si Timothy, maghanap din siya ng mga taong may kakayanan na magtuturo din sa iba. Para pasa-pasa. Kasi po, mga kapatid, ito po ang realidad. Kaya ko pang magturo ngayon, pero darating ang araw, hindi ko na ito kakayanin. Nakakatayo pa ako ngayon, pero darating araw, hindi na ako makakatayo. Humihinga pa ako ngayon, darating araw, hindi na ako hihinga. Ibig sabihin, ang tao lumilipas. Pero pag dumating yung time na yon, sino ang magsasabi, imbaglaki din day di Diyos ti alwad na nga haimik ka, na disciple nak. Sana may mga magsasabing ganon. Buti na lang na yung yumaong Jaime ay tinuruan ako ng Word of God. Sana may mga ganon na magsasabi sa atin na maiiwanan nating alaala sa mga tao. Na dahil sa ating pagtuturo, gumanda ang kalagayan ng buhay nila. I challenge you mga teachers na sana merong magsasabing estudyante, buti na lang yung teacher namin. Kahit wala doon sa curriculum yung i-share niya na Word of God, ay isiningit niya at dahil doon sumasampalataya ako kay Jesus at alagad ako ni Jesus ngayon. Buti na lang hindi natakot yung teacher namin na i-Bible study kami sa loob ng campus. Buti na lang yung boss namin sa trabaho. O buti na lang yung kaklase ko. Buti na lang yung kapitbahay namin. Ay tinuruan ako ng Word of God para ako ay sumusunod kay Jesus ngayon. Kung hindi ako na-disciple ng taong yon, wala ako kay Jesus ngayon. So, ibig sabihin nito mga kapatid, one disciple becomes another disciple maker. At ang isa pang disciple maker ay makakagawa rin ng iba pang mga disciple. So imagine po ninyo, kung ang bawat isa po sa atin, isa sa atin dito, malimbawa 40 tayo ngayon dito, 50, 60, 70, 80. Meron tayong tagi-isang i-disciple. Sa loob ng isang taon, halimbawa 80 tayo, next year, 160,
ang kasama natin dito. 160 times 2 mo, magkano yun? Ay, ilan yun? 320? Sa another year. At kung lahat ng iyon, nag-disciple din, 320 times 2, 640. Pang-apat na taon, yung 640 na yon, nag-disciple din, 1,080? Kung di ako nagkakamali. No? Ang bilis. Pero dahil sa walang gumawa ng ganon, 31 years, Fountain of Life Fellowship, ilan ang na-disciple? See? Nakikita natin ngayon ang pagkukulang natin. Kasi hindi tayo nagdi-disciple. Pero kung nag-disciple tayo, madodouble tayo the next year double ulit yung bilang na yon, and madodouble ulit sa bilang na yon, siguro buong palguyod, disciple na ni Jesus Christ. Kung nag-disciple lang tayo. Mga teachers, kung teacher kayo ng grade 1 at yung grade 1 na yon magiging grade 2, buo yon hanggang mag-grade 6 sila, hanggang mag-high school, college sila, na born again, dahil nagsikap kang maituro sa kanila ang Word of God, darating araw, pasasalamatan ka ng mga batang ito. So, hindi lamang tayo nagkakaroon ng addition, nagkakaroon tayo ng multiplication. Kaya mga kapatid, hindi tayo tinawag ni Jesus para maging dead-end Christians o tatanda tayong mga Christian lang na nag-iisa. Hindi tayo tinawag para tumanggap lamang. Tinawag tayo upang magbigay. No? So yun na, hindi lamang disciple. Ayun. Okay. Tinawag tayo upang magbigay ng Word of God. Hindi lamang tayo para matuto. Tinawag tayo para magturo. Hindi lamang para maging disciple, tinawag tayo maging disciple maker. Kaya mga kapatid, ano kaya ang iiwan mong alaala pagdating ng panahon? Balik tayo sa simpleng tanong kanina, mahal mo ba ang Diyos? Paano mo ito ipinapakita? Ang dali lang sabihin, opo, mahal ko po ang Panginoon. Pero ngayon, huwag nating sagutin gamit ang ating mga bibig. Sagutin natin sa pamagitan ng ating buhay. That for this week, challenge sa atin mga kapatid, mag-pray tayo ng isang tao, kahit isang tao lang, na mapuntahan natin. Kaya gaya sabi ko po, kung kailangan yung mamasahe o mag-load, kailangan nyo ng pang-load para sa ganon ay meron lang kayong i-disciple, sabihin nyo po sa akin. Loadan natin ang cellphone ninyo. For that purpose, hindi para makapaglaro ka lang. Basta for the purpose of evangelism and discipleship, loadan natin ang cellphone mo para magkaroon ka ng data. So, sagutin natin ang tanong na ito, mahal ko ang Diyos, hindi dahil sa ating mga bibig, kundi gagawin ko ang pinagagawa niya sa akin. So, kung mahal mo ang Diyos, tanong ko po, sino ang dinidisciple mo? Kung mahal mo si Jesus, sino ang tinutulungan mong lumapit sa Kanya? Kung mahal mo ang salita ng Diyos, sino ang sinesiran mo ng Kanyang mga salita? So, habang may lakas pa tayo, habang may buhay pa tayo, gawin na po natin ang pinapagawa ng ating pong Panginoon. Darating araw, matatapos po ang pagmi-ministry, matatapos ang mga preachings, mga programs, mga meetings. Pero may isang bagay na maaring magpatuloy kahit wala tayo, ang mga taong nadala natin kay Jesus. Ang mga taong tinuruan nating maging disciple maker.
ang mga matitira. Kaya kapag dumating na ang araw na wala na tayo sa mundong ito, ano ang maiwan natin? Pera ba? Ipapamana? Mga titulo? Mga posisyon na maipapasa natin? Pansamantala ang mga bagay na ito. Pero paano kung may isang tao na makakapagsabing, dahil sa kanya, nakilala ko si Jesus. At meron pang magsasabi na tinuruan niya akong mag-disciple din sa iba. At may isa pang magsasabi, tunulungan niya ako para makatulong din ako sa iba. Ang mga taong yon, patuloy na gagawa ng mga disciple making. Yan ang buhay na tunay na nagkaroon ng impact sa mundong ito. Kasi kung pamana lang ang iiwan natin, mga anak mo lang ang makakaalala sa iyo. Pamana ito ng tatay ko, pamana ng nanay ko. What if ang ipapamana natin yung Word of God na itong siniran natin, naging disciple ni Jesus at nag-disciple din ng iba? Yan ang magandang pamana, mga kapatid. Ang pinakamagandang paraan upang ipakita nating mahal natin ang Diyos ay mahalin din ang mga taong ipinagkatiwala niya sa atin. Ngayong araw, ito yung mga tatlong challenges. Paki-flash yung... Itong pwede po natin gawin para matulungan ko kayong i-apply ang ating mga pinag-aralan ngayon. Pumili ka ng isang tao. Manindigan ka na i-disciple siya. Tulungan siya na mag-disciple din ng iba. Kaya ipag-pray natin itong mga taong ito. Sa pagpili ng isang tao, maaring may ilalagay si Lord na tao sa puso mo ngayon. Maaring ito'y membro ng family, maaring ito'y kaibigan mo, maaring ito'y kapitbahay mo, maaring ito'y katrabaho mo, maaring ito'y isang kabataan, maaring ito'y isang matanda, o maaaring believer na pero bago-baguhan pa. Piliin mo itong taong ito. Para sa manindigan ka naman na i-disciple siya, huwag lamang sabihing ipag-pray kita. Sabihin mo sa kanya, sasamahan kita sa paglago mo kay Jesus, maglalaan ka ng panahon, mag-aaral kayo ng salita ng Diyos, you pray together, i-follow up mo at i-coach mo siya. Pag sinabi naman natin, tutulungan siya na mag-disciple sa iba, sabihin mo sa kanya, hindi lamang ikaw ang magiging disciple, tutulungan kitang maging disciple maker dahil ang goal ay hindi lamang may madala tayo kay Jesus, ang goal ay may taong tinulungan tayo na maging disciple maker din at makakatulong naman sa iba. Kaya Fountain of Life Fellowship Family, nandyan yata sa ano yun? Ito po ang challenge. Let us love God by making disciples.